Hello mga 59, magandang araw po sa lahat. Welcome back to my channel po. So for today's video mga 59, ang pag-uusapan naman natin is regarding sa suspension letter. Okay? So paano nga ba gumawa ng suspension letter? Okay? So ang suspension letter mga 59, ito ay ginagawa ng mga OIC, SIC or mga head guard, no? Doon sa kanilang mga subordinates o mga 5-9 na kumbaga ay nakakarami na ng violation, no? So kung kailangan na silang suspindihin, so kailangan gumawa ng suspension letter ng isang OIC or assistant niya papunta sa agency bilang disciplinary action po, no? Doon sa violation na ginawa ng isang 5-9. Okay? Disclaimer lang mga 5-9, no? Hindi po ako magaling gumawa ng anong klase ng report, no? So ito po ay based lamang sa aking experience and of course sa aking konting kaalaman pagdating po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So siyempre gusto ko lang po i-share sa inyo para kahit papano ay magkaroon po kayo ng idea, no? Kung sakaling kailangan nyo po, no, gumawa ng ganitong mga klaseng report, eh kahit papano ay meron po kayong mapagkuhanan ng idea o reference po ninyo. Okay? So, syempre po, kung bago ka lang po sa aking channel, inanyayaan ko po kayong mag-subscribe. Sama nyo rin po ang notification bell para kahit paano po ay updated po kayo sa aking video tutorial na susunod pong i-upload. Okay? So, maraming salamat po. So, mga 5-9, dito na tayo ngayon sa ginawa kong example, no, ng suspension letter. Okay? So, kagaya po ng paggawa natin ng ordinary report, no? So, of course, isulat pa rin natin yung pangalan ng agency sa taas. Yan. Then, sa baba, yung pangalan po ng ating post, no? Or ating detachment, okay? Then, next, yung address po ng agency natin, no? Kasi yung suspension letter natin, o kaya yung report natin, is i-address natin sa ating agency, okay? So sa baba, unahin po natin yung date, for, from, then subject. Okay? So sa date mga 5-9 is ilagay po natin yan kung kailan natin ginawa yung suspension letter. Of course, no? So dahil nga i-address natin yung ating suspension letter or report sa ating agency, so gagamit tayo ngayon ng for, no? So, gaya po ng sinabi ko sa aking mga previous video na kapag ipo-forward natin o address natin sa mga higher rank personnel, no, sa ating agency or sa HR manager halimbawa, so gagamit po tayo ng for, no? So, yan, halimbawa, for Major Dimakulangan Edgar, Operations Manager, okay? Then, sa from, to, mga 5-9, pwede tayo maglagay dito, no, ng from. Pero ang ilalagay natin dyan is yung pangalan ng ating detachment. Yan. Halimbawa, Malaya Residence Security Detachment. Yan. So, sa subject, mga 5-9, ilagay po natin yan is notice for suspension. So, 3 days suspension. So, sa remark, nilalagay ko po dyan mga 5-9 is kung ano yung violation niya, no? So, absent without official leave and failure to attend the guard mounting. So, yung suspension letter natin to mga 5-9, kaya ipo-forward natin to sa ating agency, sa ating operations manager, para, of course, magkaroon din sila ng idea na meron tayong isuspending tao, no? Kasi, siyempre, dapat sa ating detachment, halimbawa, sa inyong detachment, dapat kung ano yung mga nangyayari, dapat merong knowledge din yung agency. Kasi siyempre, pag nagsuspinde ng 5-9, halimbawa, no, mga pasaway, siyempre, before yan bumalik, no, sa ating detachment, kung papayagan nyo pang bumalik, siyempre, dapat dadaan mo na yan sa agency. Kukuha ng back to work, okay? So, dito tayo sa baba, mga 5-9. Sir, this detachment would like to inform your good office regarding an infraction committed by SG Espirito Andro, who repeatedly refused to follow the agency law and his commanding officer
for absent without official leave and failure to attend the guard mounting. Okay? So, sa baba mga 5.9, ilalagay natin dito kung ano yung mga nakumit yung violation. Okay? So, violation consummated on June 20, 2022 and July 15, 2022. Failure to report to your official tour of duty assigned at main gate, no? And failure to attend to our scheduled guard mounting on August 5 at around 06:00 hour without any valid reason and approval from your commanding officer. So, makikita mo talaga yung mga 5.9 ay medyo pasaway talaga, no, yung ating isang 5.9 dyan. So, deserve niya talagang kumbaga mabigyan ng disciplinary action. Okay? So, sa baba, this report was furnished as a mandate given by the detachment commander regarding such offense committed. And as a reference for the infraction committed wherein appropriate penalties would be decided by your office for immediate implementation. Okay? So, ilalagay mo rin sa baba mga 5.9 prepared by S.O. Dinatoto Abner. So, halimbawa lang po yung mga 5.9. So, halimbawa ikaw po yung ship in charge or commander doon na gumawa, no? So, dyan mo po ilalagay yung pangalan po ninyo, then signature. Ayan. So, mabilis lang mga 5.9, no? Gumawa ng suspension letter, no? Papunta sa ating agency para mahingi yung approval nila para sa isang 5.9 na suspendihin natin, no? So, kung isa ka pong baguhan na head guard, ship in charge, or even detachment na commander, no? Na medyo hindi pa po biyasa, no? Sa paggawa po ng ganitong report or suspension letter, no? So, pwede nyo po itong gawing guide, no? Para kahit pa paano ay meron po kayong makuhang idea, no? Gawin nyo pong reference. So, yan lang po mga 5.9. Maraming salamat po. Sana po ay meron tayong napulot na konting idea, no? So, yun po mga 5.9. Kung agree po kayo, no? Sa aking ginawang example at sa aking mga explanation regarding sa suspension letter, no? Sana po ay bigyan niyo po ako ng isang like. And of course, paki-subscribe na rin po yung aking channel. So maraming salamat po mga 5.9. God bless us all po.